Katakot-takot na po. Ang mga tao, ang panawagan po ng mga tao, wala nang kainte-interest dyan. Kasi nabulgar na po na yung kanilang mga testigo, wala pong mga personal knowledge. O lalo na pag sinalang si Madriaga, pag sinalang si Trillanes, same pattern eh. Galing lang sa investigasyon. Eto nga, may karapatan pa yung NBI eh. Dahil nag-imbestiga pa sila eh. Paano pag si Trillanes? Kusang nag-imbestiga si wala pong posisyon si Trillanes sa gobyerno. So anong ginawa na Trillanes na pag-imbestiga? Kusa. Siya lang. Tapos ilalatag niya. Katulad nila Matibag. Ang tatanong, may personal knowledge ka ba dyan? Okay. Tingnan po ninyo. Sa tingin ko, kung bakit po hindi nag-iimbestiga si Tulfo, maaari yung mga sinasabi nyo, di ba, na talagang kaya siya nilagay dyan para walang investigasyon na maganap. Naniniwala po ako kasi hindi niya po alam eh. Kung paano po siya mag-iimbestiga. Pakinggan po natin tong dito na lang po kasi galing po sa ibang to eh. Pakinggan po ninyo ito. Mga sinabi na lang ni Tulfo. Siguro, pinaka-earliest, ang problema, punong-puno yung mga rooms. Tapos, siguro talagang the only one. Yan Una sinabi niya. Narinig niyo ba? Ang problema daw, punong-puno yung mga room. Tinatanong kasi siya kung kailan siya mag-iimbestiga eh. Hindi na po sila nakakatakas dahil lahat po ng mga tao kino-question sila. Kailan naman kayo mag-iimbestiga ng flood control? Bakit po? May bahana naman ngayon. Meron pong flood. Meron pong umulan eh. May bahana naman po sa EDSA. Flood advisory, yun. Flood advisory. Hindi naman matataas pero meron baha. Dapat wala na yan, di ba? Sa tindi po ng ginastos natin sa flood control. Ang tanong lang sa kanya, kailan ka mag-imbestiga eh? Ang problema niya agad, wala ng kwarto eh. Wala ng kwarto sa pag-imbestiga. Bakit araw-araw ka rin ba mag-imbestiga? Hindi ba pwede? Kung ako walang kwarto para mag-imbestiga yung Blue Ribbon. Yun yung sagot mo sa mga reporter. Hindi ba pwedeng magtanong ka muna dito sa kung sino yung namamahala dyan sa mga rooms ng Senado at makipag-coordinate ka? Bakit yung ibang committee nag-iimbestiga? Alam niyo po ba na sa mga committee sa Senado, ang tanging may trabaho para mag-imbestiga yung Blue Ribbon? Yung iba po, ang trabaho po nila, gumawa ng batas. Yun po ang pangunahin ng trabaho ng lahat ng committee. Ibig sabihin, yung Blue Ribbon, sila lang po ang may trabaho na mag-imbestiga ng mga katiwalian. Okay. Bakit po yung iba nakakapag-imbestiga? Matter of communication lang yan. Anong mga bakante natin? O i-reserve mo ko, ganitong araw, magkukondak yung Blue Ribbon Committee ng hearing. Or, yung pinagdadausan ng pwede naman yun. After hanggang alas 3 na lang po sila eh. So kung alas 3, Lunes hanggang Miyerkules lang po ang impeachment hearing. Hanggang alas 3 lang. Pwede kayong alas 4. O kaya kung hindi pa rin po pwede po kayo ng Huwebes at Biyernes. Ako na po nag-i-schedule. Madali lang po yan kung ang problema mo lang schedule at room eh. Okay. Tuloy po natin yung mga tanong na reporter at sagot niya. Naririnig niyo po ba? Kasi Pag walang talagang Thursday or Friday siguro, baka Friday. Sir, will you be discussing about the Taguig? tignan niyo po yung mga reporter kung gaano po kabaya. Sir, will you investigating about Taguig? Taguig agad eh. Flood control ng Pilipinas ang nakawan.
ang concern ng reporter, tagig. Alam niyo na kung bakit, di ba? Ganyan po katindi yung mga reporter natin. Hindi man lang ano po imbestigahan ninyo sa flood control? Ano po unahin nyo? Ini-insist na nila. Ang ano lang nila yung tagig. Sige, tuloy natin. Yung mga nilalabas ngayon na di umano may mga documents sa Senator Ping eh. Hindi pa niya nasasubmit, pero pag sinabit siguro, then we'll start reviewing it. Hindi lang po naka-confine doon. Yung mga sinasabi po nung 18 mga bodyguard, they Yan. At least nabanggit yung 18 mga bodyguard. No? Talagang hindi alam ni Tulfo yung sinasabi niya. Kasi una, hihintayin niya raw yung mga papeles kay Ping Lacson. Bakit po? Pwede nyo naman pong ipatawag na. Bakit kinakailangan pa pong may investigasyon pa si Lacson bago nyo ipatawag? Kayo nga yung mag-iimbestiga di ba? Okay na po yan. Hindi na po natin maano Pag kinorek ko po, lalabas ako rito mabubura na yung live natin. Tuloy po natin. So, ang sinabi niya, iimbestigahan pati yung mga 18 bodyguards. Ito po yung 18 ex-marines, di ba? Dinatuwa naman tayo. Sige, pakinggan natin kung matutuloy ba. Ibalik lang natin ng konting-konti. will start reviewing it. Hindi lang po naka-confine doon. Yung mga sinasabi po nung 18 mga bodyguard, they dared us na imbitahan sila. So we will be inviting them. Pero Ayan. They dared us na imbitahin sila. Kaya iimbitahin natin sila. Pero, yun ang problema. May pero. Ano kaya yung pero? Sabi niya, sige. Total, yung mga 18 bodyguards, dinidare nila kami na imbitahin sila. Iimbitahin namin sila. Pero, may pero sige, pakinggan natin. yung mga bodyguard, they dared us na imbitahan sila. So we will be inviting them. Pero, kung meron natin, I want an affidavit from them. So, yun po, imbestigahan natin. Ano po yung sinasabi? Kinakailangan muna yung affidavit nila bago sila maimbita. Alam mo, Erwin Tulfo, yan yung sinasabi natin na hindi talaga nila alam yung trabaho nila. Ano po bang affidavit ang gusto mo? Bago mo sila imbitahin? Ikaw yung nag-iimbestiga, di ba? Anong affidavit yung sinasabi mo? Hindi mo ba alam, Erwin Tulfo, na yung affidavit na yan, o yung mga notaryo, kung ano man yan, yung pinanotaryo, mas makapangyarihan yung panunumpa nila sa harap mo bilang Blue Ribbon Chairman kaysa dun sa mga affidavit na pinapirmahan nila sa abogado. Ibig sabihin kasi, Erwin, paliwanag ko lang po. Pasensya na, kahit senador ka, ako na magpapaliwanag. Hindi po ako nagmamarunong. Sa pagkakaintindi ko lang po to. Mukhang hindi mo kasi naintindihan Ang dami nyo kasing kondisyon. Imbitahin namin sila, pero dapat maayos yung affidavit, etc., etc. Yun nga po yun yung hindi nila pagiging lawyer. Wala pa rin silang karanasan. Member ba siya ng mga... Naging member po ba siya ng parang Blue Ribbon doon sa House of Representatives? Parang hindi naman Kasama ba siya ron sa committee ni Chua? Yun yung katumbas ng Blue Ribbon sa Senado Yung kay Chua Parang wala naman siya ron. Hindi po kinakailangan na ng mga affidavit. Kung gusto mo silang imbitahin, ang meaning po ng affidavit, nanunumpa sila sa notaryo, sa mga abogado na tama yung sinasabi nila. Pwede pong yung testigo sa Senado, lalo na po sa Blue Ribbon, pwedeng may affidavit at pwedeng wala. Hindi po yan nakabatay sa affidavit. Mag-issue ka ng subpoena sa kanila o invitation letter, aatin niya mga yan. At pag nanumpa po sila sa harap ninyo,
mas matindi po yun. Kasi pwede nyo questionin. Pwede nyo pong questionin yung kanilang yun po yung layon ng investigasyon. Kung ito ba'y nagsasabi ng totoo, matetest nyo po yan. Parang kumbaga sa trial, kayo ang magko-cross-examine. Di ba sinasabi nyo na wala kayong tiwala sa mga sinasabi nila? Hindi po yan makokorek ng affidavit. Kahit po sila magsinungaling, pwede sila mag-affidavit eh. Pero pag kayo po ang nakaharap at nag-iimbestiga kayo, doon nyo lang po mapapatunayan. Hindi po sa affidavit na papatunayan kung nagsisinungaling yung tao. Mapapatunayan mo po na nagsisinungaling yung tao pag iniimbestigahan mo sila at paiba-iba ng sagot. Kaya po pwede po. Siguro ang inaano niya, si Marcoleta nga, nagpa-abidabit eh. Kasi po, testigo siya ni Marcoleta, si Gutesa. Ang hirap naman na siya yung nagpe-present, tapos hindi niya alam yung sasabihin ng kanyang testigo. Or, napaliwanag ni Marcoleta yan, kaya niya pinakuha ng affidavit si Gutesa kasi ipe-present niya na testigo niya eh. Mamaya, kung wala siyang pinanghahawakan, iba na yung sinabi, no, nag-usap sila, ito yung sinabi, ito po yung mga alam ko. Kung iba na, wais si Marcoleta, matalino eh. Kung pagharap sa inyo, iba na, si Marcoleta pala ituturo nilang mastermind. Mahirap na. At least kung may affidavit si Marcoleta ang hawak, at sinabi ng iba yung sinasabi niya, pwede niya i-deklara, nagsisinungaling to kasi iba yung affidavit. Kalimutan na natin yan. Pag wala siyang pinanghahawakan, biglang siya ang tinuro. Hindi naman sinasabing magaganap yun. Si Erwin Tulfo, kilala niya na yung 18 Marines na yan. Alam niya na yung mga sinasabi. Nag-deliver sila ng maleta. Ngayon, kung hindi ka naniniwala dun sa sinasabi nila, pwede mo silang kumprontahin. Kailan ako diniliberan? Nakita mo? Saan ako na diniliberan? Saang bahay ko? Anong time? Saan yan naganap? Siguro, pinaka-earliest. Di ba na may Okay. Yan yung dun sa may 18 Marines, no? Nakabatay sa affidavit. Kaya malabo. Paano? Friday siguro, baka Friday. Bumalik. Hindi lang po naka-confine doon. Yung mga sinasabi po nung 18 mga bodyguard, they dared us na imbitahan sila. So we will be inviting them. Pero kung meron natin, I want an affidavit from them. So, yun po, imbestihan natin. Yung kung may mga dadalhin na naman sila ng mga ikang kaso na nandoon na sa ombudsman, hindi ba parang kakasuhan na kung the same persons lang naman na bring up nila dito yung topics, sabihin na si ganito, kung nasa ombudsman na, kakasuhan na ng ombudsman, yung mga congressman at mga contractor, ang DOJ ang nag-handle. And what I've heard, parang pinaparestitute silang lahat. So, saan pa papasok doon sa investigasyon namin? Di ba? Ito yung sinasabi ni Tulfo eh. Pero kung same din naman, kaya gusto niyang reviewin eh. Kaya pinagpapasa niya pala na affidavit yung 18 Marines para makita niya muna. Kasi kung, sabi niya nga, kung pareho rin naman yung sasabihin nila, same din naman yung sasabihin nila, kinakasuhan na ng ombudsman. Yung DOJ nag-imbestiga na. Saan pa kami papasok yung investigasyon namin? Okay. Kaya ko po nasabi na wala talagang kinalaman si Erwin Tulfo sa trabaho niyan bilang Blue Ribbon Chairman. Alam mo yung mga binanggit mo, Senator Erwin Tulfo, Honorable Erwin Tulfo, separate po yan sa Senado. Yung DOJ po,
hindi po sakop ng Senado, hindi po yan investigative arm ng Senado. Yung DOJ naman po, in return, hindi po niya nasasakop yung Senado. Yung ombudsman po, separate po yan sa DOJ, separate din po yan sa Senado. Bakit po nakabatay yung investigasyon mo sa investigasyon ng ombudsman at ng DOJ? Wala po kayong pakialam dyan. Ang problema ni Erwin Tulfo, yung basic basic concept lang po ng governance. Yung prinsipyo po ng gobyerno na merong mga separate powers. Hindi po pwede na nakabata yung investigasyon nyo sa ginagawa ng ombudsman at DOJ. Pwede po kayong mag-imbestiga ng sabay-sabay ng same topic. Same corruption scandal. Pwede pong imbestigahan ng lahat ng ito. Ang pwede lang pong magsabi na, o teka, yung alimbawa, executive, under niya yung DOJ. Yung DOJ, under niya yung NBI. Yung executive, under niya yung PNP. Yung presidente po, pwede niya pong pagsama-samahin yung investigasyon ng DOJ, ng PNP, ng NBI, at ng iba pang ng ICI, nung buhay pa yung ICI. Kasi hawak lahat yan ng Pangulo ng Pilipinas under executive branch of government. Pero never pong pwedeng utusan ng gobyerno ng presidente ng Pilipinas itong ombudsman dahil separate po to. Hindi niya po tauhan yung ombudsman. It may appear na nauutusan niya yung ombudsman pero hindi po yan sa aktual. Lalong-lalo na yung mga senador. Never sa history ng Senado na nag-adjust sila sa mga investigasyon ng DOJ, sa investigasyon ng ombudsman. Kung yung mga walang alam sa batas, kung walang alam sa prinsipyo ng pamamahala, kayang paikutin ng mga salitang ganyan ni Erich Tulfo, hindi po tayo. Separate kayo. Pwede niyong imbestigahan. Kongreso nga, tsaka Senado, pwedeng mag-imbestiga ng same na corruption eh. Magkaiba kasi sila. Hindi kayo sakop ng ombudsman, hindi kayo sakop ng DOJ, hindi nyo rin sakop yung DOJ, hindi nyo rin sakop yung ombudsman. Pwede mo lang ikatwiran yan, kasi ipapakulong na raw ng ombudsman yung mga kontraktor at mga ano. Ano ba pakialam mo ron? Wala kang pakialam dun. Basic pa lang, wala pa tayo sa Blue Ribbon Chairman, wala pa tayo sa Blue Ribbon Committee kung ano trabaho. Mukhang hindi alam ni Tulfo yung pagkakaiba-iba. Separate government, separation of powers ng gobyerno. Hindi po pwede na ikatwiran nyo, nag-imbestiga na yung DOJ, mag-imbestiga pa ba kami? Nag-imbestiga na si ombudsman, mag-imbestiga pa ba kami? Hindi po pwede yun. Kinakailangan kayong magkaroon ng separate investigation dahil iba yung investigasyon ng Senado. Una, ang investigasyon ng Senado, televised. Televised pa no? Luma-luma eh. Pwedeng mapanood online. Makikita ng tao sino yung nagsisinungaling, sino yung guilty. Yan po yung pagkakaiba ng Senado. Ikalawa, supposedly kayo, unbiased kayo kung mag-imbestiga. Kaya mas kapani-paniwala yung mga Senate before, mas kapani-paniwala yung Senate investigation kaysa sa investigasyon ng iba. Kasi ito, pag nag-imbestiga yung Senado, saksi ang lahat. Nakukuha niyo po, mali po yung katwiran ni Erwin Tulfo. Bakit? Saan daw papasok yung investigasyon nila? Titigil lang yung investigasyon nyo
Kung natukoy, halimbawa, natukoy na ng ombudsman, ito yung mga mastermind at naparusahan na sila, nakasuhan na. Wala pa naman. Investigation is, sabi nga ng ombudsman, no? Preliminary investigation. Preliminary pa lang sila. Kung gusto po ninyo makatulong yung Blue Ribbon sa investigasyon nila, ano po kapangyarihan ng Blue Ribbon? Lahat pwede nyong isabina. Lahat pwede nyong ipatawag. Tanong ko lang sa'yo, diretsa. Nag-appear na ba sa kahit na anong investigasyon yung mga Bersamin? Si Lucas, tsaka yung pamangkin niya ba o apo niya? Nag-appear na ba yung mga sinasabing mga undersecretary? Sila Olaybar, sila. Hindi pa namin nakikita yan eh. Kahit sa ang investigasyon. Si Bunuan. Bakit nyo ipapaubaya yung trabaho mo sa ombudsman? Yun yung question ko eh. Bakit mo binabanggit sa trabaho mo yung ombudsman at saka DOJ? Ano ibig sabihin yan? Pangandaman pa pala. Wala pong pakialam sa inyo yan. Hindi, ikalawa, hindi namin binoto yung mga yan. Naging DOJ yan, inappoint yan ni Marcos. Naging ombudsman yan, inappoint yan. Kayo binoto namin. May pananagutan kayo sa mga mamamayang Pilipino. Sila may pananagutan kung kanino man. Yung DOJ halimbawa, ang pananagutan niya sa presidente. Anytime pwede siyang tanggalin ng presidente. Pero kayo po, ang pananagutan nyo sa mga bumoto sa inyo. Di mo ba alam yun? Kaya ibang-iba ang approach ninyo. Kayo ay nag-iimbestiga, hindi ayon sa kagustuhan ng presidente. Kayo ay mag-iimbestiga dahil yan ang kagustuhan ng tao. Yan yung problema nung very basic lang. Yung Blue Ribbon Committee, hindi niya alam yung function. Bakit mo sasabihin yun? Hindi niya raw alam kung saan niya pa ilulugar yung investigasyon ng Senado, samantalang meron ng investigasyon ng DOJ, meron ng pinapakulong yung ombudsman. Napakahirap pong katwiran yan. Kaya, parang si Win Gatchalian lang to, nag-ambisyon. Ang bigat po niyan, alam niyo po, ang pinakasikat na komite sa lahat sa Senado, mula pa noong araw, Blue Ribbon Committee. Bakit mo yan ibibigay sa walang kakayahan? Hindi po ako naninira lang. Sinasabi ko po to dahil sa sinabi niya. Separate ka. Kasi hodang nag-iimbestiga yung Blue Ribbon, ay yung DOJ at Ombudsman, may sarili kang palo. Hindi ka nila sakop, hindi mo sila sakop.